Ladies and gentlemen, ating pong pag-usapan sa ngayon ay ito naman po yung statement ni Dean Attorney Mel Santamaria na dating dean sa Far Eastern University, isang sikat na eskwelahan. Ang sinabi niya po ay pwede raw pabuksan ang bank records ni Sara Duterte sa pamamagitan ng utos ng Committee on Justice ng House of Representatives. Sinabi niya ito. Sasabihin ko siya, mali siya. O na, sasabihin ko mali siya bago ko ipresenta yung interview ni Christian Isguera sa kanya. Mali si Mel Santa Maria. Although bago ko sabihin na mali, i-take advantage ko muna, mapapasalamat muna ako kay Attorney Dean. Attorney Dean Mel, thank you for your long, very old article about the prescription of libel kasi ginamit ko yun ng argumento ko at nanalo ako sa Supreme Court at nagiging causing doctrine na po yan ngayon. Maraming salamat po. But this time, you are wrong when you said that the Committee on Justice of the House of Representatives has the power to open the bank records of Sara Duterte because according to you, this is one of the exceptions written in the law. But please read the law again and think deeper why you are wrong. This is it. Number one, nagsasabi po ang batas na binabawalan ang exception lamang po ay impeachment case. Hindi po impeachment proceeding sa Department of Justice, sa Committee on Justice. An impeachment can only be an impeachment case pag naisampa na po sa Senate Impeachment Court. Sa ngayon, pinag-usapan pa lang natin ay complaint for impeachment, not a case for impeachment. Kaya hindi po kayo pwede, yung Committee on Justice, bawal na bawal po sa inyo na mag-utos pabuksan ang bank accounts ni Sara Duterte. Basahin po natin muna ang batas. Ito po ang batas, ipakita ko sa inyo. Christian Isguera, manood ka. Ito po ang tama. Republic Act 1405, an act prohibiting disclosure of or inquiry into deposits with any banking institutions. Okay. Nakalagay, Section 2, all deposits of whatever nature and banks or banking institutions in the Philippines, including investments in bonds issued by the government of the Philippines, its political subdivisions, and its instrumentalities are hereby considered as of an absolutely confidential nature. Absolutely confidential nature. And may not be examined, inquired, or looked into by any person, government official, bureau or office, except upon written permission of the depositor. Yan ang unang exception. Or, another exception, or in cases of impeachment. Sinasabi cases of impeachment, hindi po sinabi impeachment proceedings. Dean Mel Santa Maria. The law says of cases of impeachment. It does not say of proceedings of impeachment. And I will use the same principle as you have expounded earlier, that whenever the law does not distinguish, do not distinguish. Bakit mo i-distinguish? Isasama mo pang ang proceedings. Very clear po ang batas. Very clear ang batas. Ang exception lang ay cases of impeachment. Hindi pa po yan kaso na impeachment. Parang kagaya lang yan sa nagsampa ka ng kasong murder sa fiscal. Murder case na ba yan? Hindi pa po. Pag sinampa na po sa korte, saka po siya nagiging murder case.
Ang tawag pa lang sa level na yan ay complaint for murder pa lang. Naintindihan ninyo? Naintindihan mo ba, Atty. Mel Santa Maria? Sayang, dean ka pa naman ng Far Eastern University College of Law, tsaka produkto ng UP ito eh. Kaya huwag nyo mapahiya ang UP. Kami ang mga taxpayer nagbabayad ng mga professor sa UP, mga estudyante, mga tuition sa UP. Kami nagbabayad. Tapos ganun ang produkto. Nakakahiya naman. So, in other words, maling-mali po. Another thing that prohibits, Atty. Mel, sinabi na nga ng Supreme Court at every stage of the impeachment proceedings, due process is always there. Due process cannot be set aside by the Congress, by the House of Representatives, by any committee of the House of Representatives. Nagsasabi sa due process, nag-uutos, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, pag binuksan mo na ang kanyang bank records, kinuha mo niya ang karapatan niya na mag-itatago ang kanyang privacy. Privacy yan. Respect privacy. According to Article 3, buksan natin yung Constitution, baka sabihin ni Mel Santa Maria, nagsisinungaling ako. Itong buksan natin, 1987 Constitution. Dito, pakita natin, 1987. Article 3. Paragraph 2. Ito nakalagay, yung ngayong law, nilagay po dyan, yung exception ay, iklaro ko lang ha, palakihin ko ang batas. Ayan. Cases of impeachment. Cases of impeachment. Hindi pwede proceedings of impeachment. Ganun lang ho kasimple. Ngayon, ipakita ko ang isang exception na hindi nyo pwede buksan. Bakit? Kasi nga, under the right of privacy, only a lawful order of the court can allow the opening of bank records. Ito po ang ating 1987 Constitution. Ipakita ko sa inyo. Ito siya. The privacy, Section 3, Article 3 of the Bill of Rights of the Constitution. Nagsasabi, Section 3, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court. Ang bank records ay sakop ng privacy niya, ng communication niya. Kaya hindi mo siya pwedeng buksan kung wala kang ortos galing sa korte. Ang mag-utos ay korte, Dean Santa Maria. Dean Santa Maria. Ang korte lamang ang mag-utos. Hindi po pwede ang Committee on Justice ni Locarit Quistro. Ano pang dahilan? May isa pang dahilan. Nakalagay po sa Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, kasama dyan ang bank records, against unreasonable searches and seizure of whatever nature, kahit anong seizure, kahit anong paghagilap, kahit saang purpose, shall be inviolable. And no search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Again, court lang ang pwede mag-authorize ng pagbukas ng bank records ni Sara Duterte. Pakibasa po uli, Christian Isguera. Do not be all-knowing. You are not a lawyer. Pakibasa, Attorney Dean Mel Santa Maria.
You are a lawyer of a high respect. But please, sometimes you forget. Okay? Yung kay Corona naman, masagot ko lang to. Hindi po nabuksan na kay Corona. Nag-apply sila buksan nung sa Senado na yung kaso. Case na siya. At pinayagan ng Senado pabuksan. Ang problema lang po, nagreklamo ang bangko, ang PS Bank. Tumakbo sa Supreme Court ang PS Bank. Anong decision ng Supreme Court? Ang decision ng Supreme Court ay pwedeng buksan basta sa utos ng impeachment court. Impeachment court lang. Pero tapos na ang impeachment trial at convicted na si Renato Corona. Kaya wala na rin silbi. Pero ang decision ng Supreme Court doon ay tanging impeachment court ng Senado ang pwede magpabukas ng bank records ni Renato Corona. Yan, pwede magiging bobo ang din. Yung din nyo sa College of Nursing talagang matalino. Dami mga din na matalino pero may ibang din na kulang-kulang siguro sa katandaan niya, nakalimutan niya. Tapos sino pa? Si Darlene Narbino. Mabuhay kayo tayo mga Duterte supporters. Naalala ko to si Darlene Berberabi, asawa ni Samboy Lim. Si Darlene Berberabi po ay magandang babae, magandang abogada. Asawa si ni Samboy Lim. Siya ngayon po ang naging dean sa UP College of Law yun. At siya po ngayon ang Solicitor General ng Pilipinas. Noong 2 weeks ago, nag-file po ng petition o ng memorandum ang Office of Solicitor General na pinirmahan ni Darlene Berberabi at hiningi sa Supreme Court na ibasura ang kasong libel laban kay Maria Ressa at saka kay Rinaldo Santos Jr. na tungkol sa kaso na libel na sinampa ni Wilfredo Keng. Convicted sila dyan. At ibasura at ibaliktad. Ang rason ginamit ni Attorney Darlene Berberabi, causing doctrine. Doktrina na ipinanalo ko sa Supreme Court. Tawag dyan, causing doctrine. Na kung saan nagsasabi ang Supreme Court sa ilalim ng petition na pinanalo ko, ang cyber libel ay pwede mo lamang isampa sa loob ng 1 taon. So, manalo na po si Maria Ressa. So, congratulations, Maria Ressa. Wala pang decision ng Supreme Court. Pero dahil sinalba ka na ngayon ng causing doctrine. Nabasa ko yung petition ni Ressa, hindi nila binanggit yung causing doctrine. Kasi nauna pa yun. Mas nauna pa silang kaso na kaysa causing doctrine. 2023 lang ang causing doctrine lumabas. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Paano kung pinilit na buksan? Ay, hindi po na pwede mabuksan yan. Mag-TRO kagad sa Supreme Court yan. Paano kung nag-iisa ka lang? Magkano po bayad sa'yo, kalbo? Wala pong bayad sa akin, sir. Kahit piso, wala pong bayad sa akin. Nagsasalita ko dito ayon sa katotohanan, ayon sa kung anong batas. Hindi na lang i-block. Sige lang, mabuti lang marami sila doon magkalabang ko. Someday, nauto ni Dean Santa Maria, mga viewers ni Christian Esguera, korte lang pwede mag-open ng bank account. John Ray Gargarita, ignorance of the law excuses no one, nullium criminal, ano tawag ito? Ignorance has no excusat. Even your public official, lahat just follow the law based on Constitution. Tama po ka, John Ray Gargarita. Okay? So, yan na po ang ating bar ngayon. Unenen Kausing, aking kapatid na mahal. Si Domiciano Bali Salisa. Attorney, good evening. Mas matalino ka pa dyan kay Santa Maria. Kenjo Coblohorte, pwede po bang makulong ang mga maleta pong gang? Ay, hindi naman makulong sila kasi taga-ano lang sila, taga-hatid lang. At mananalo yan, tutulungan ko yan kung kakasuhan sila. Sabi ni RDS, kung may irregularities sa bank accounts ng isang official, i-report na sa, kailangan po may kaso muna kayo na krimen bago payagan ng Korte Suprema na i-freeze
Pero hanggang freeze lang yan. Hindi pa pwede buksan. Kailangan magsampa pa kayo ng hiwalay na kaso. At kung manalo ko sa isang kaso, saka mo pa lang pwede kukunin ang buksan yung account. Okay? So hanggang freeze lang. So Benji Piquero, mga gangs, makulong yan pag si BP Nasara na. Okay? Sino pang iba? Weng, si Chache. Paano kung pinilit mabuksan? Hindi nila pinig pong kaya buksan. Magpupunta pa sa Supreme Court, magtitiaro sa Supreme Court niyan. Tapos, sino pa ba? Benji Piquero. Dami na bang gobernong ito. Mga Lovender. Sige, Galaxy. Good evening po, Tony Toto. We salute you for watching from Singapore. So, sino pa isa? Elliot de la Cruz. Kailan ka po nasisibak sa bunyog? Ay matagal na po ata. Frederick de la Torre. Dilawan po kasi si Dean Santa Maria, kaya ganyan. Raul Salazar, may bank secrecy law. Okay, hanggang dyan lang po. At maraming salamat po sa inyo. Si Frank Saez, kung mali si Dean Santa Maria, tingnan natin, pagdating na, mali po siya. Sigurado kung mali siya. Sabi John Gargarita, even the court must follow the Constitution.